Ana, okay na. Ah, ha? 1844. Oh, 1844, 77. Thank you. Thank you very much, Sister Dayan. Daghang salamat. Wala maono. Wala din. Okay. Gamit ko kuan. Thank you. Thank you very much, Sister Dayan, for that very inspiring message and song. Happy morning, everyone. Happy Sabbath. Madungog ba diha? Kadungog ra mo? Nagkuhan ko, gamit ko ning wireless mga kaigsunan kay para makalkaula ko po ko. So, thank you very much, Dayan Narciso. Naghatag ka na itong inspiration ng mga awit. Now, actually, mga igsoon, kung sa pagkaon pa ni, ang kanon, mauna siya ang kanang pulong sa Ginoo, unya ang sudan, mauna siya ang kanang mag-special song. So, munaog lang ko diri mga kaigsunan para at least maduol-duol ta. Now, ang i-share nako karon sa inyo ha, nga mensahe or kini it's a reminder nga gibutang nako sa PowerPoint naguluhan kani the true character of God. Okay? So kung naay usa ka naghisgot kini Jesus the perfect photograph of the Father. So naay word nga Latin word nga gitawag ni sa imago de. So imago means imahen or image. De means God, no? The image of God. Now, nakoy question mga kaigsonan para at least masabtan nato kung unsay mga naas atong mga pangunahuna, no? Kung maghisgot tag magpatay ang Ginoo, makahibalo man ta nga ang iyang sa Bible, God will kill death, ang iyang patyon ang kamatayon. Pero kini nga question, naghisgot ni tao, no? Does God kill? Kung sa kuan pa, ang tao ba mo, ang Ginoo ba mo patay bag tao? So this is the question. Sa yes or no, namo na yes or no. Kung pangutan-on ka, ikaw yan, Ryan Boy, kung pangutan-on ka, does God kill? Yes or no? 3, 2, 1. Resi ka sa, sa yes or no lang. Ano? Okay, si Brother Salunga. Sa yes or no, same answer. Does God kill? Yes or no? Murag kasugahan. Okay, ato na lang ko ano, kay para madali ta. Okay. Akin ni si Gerald Anderson Suna o si Abriol. Ikaw na, ikaw may, Amazon. Does God kill? Yes or no? No. Si Gerald Abriol. Yes or no? Ha? Pila sa inyo hang yes, taas kamot. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron no? Pila sa inyo hang no, taas kamot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So daog ang no. Nya ngano nga dili man mo parehog answer tanan. Dili parehog answer. Karon akong kon sa inyo tanan. Akong ato nang studyhan. So ang tama nga answer is no. Oh. Mo na tama nga answer. Pero kung yes ang inyong answer, kuana mao nang nasa kasagaran sa Bible nga nasulat dog. Bali ron. Manetong studyhan. So ang Ginoo nagingon, thou shalt not kill. Ingon ang Ginoo ayaw pagpatay. So karon murag medyo na kuanta, no? Kung moingon ta nga kay actually sultihan man ako katong yes ang answer. That is the common beliefs sa tanang mga tao halos. Dok, no? Even among ministers. Mao na siya ang kuan. Pero karon ako lang i-share sa inyo ha.
ang opening text nag-ingon, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Atong kanon sa NIV. "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you." Ang plano yun sa Ginoo nga madato ta. So ang mga Adventista, dato, prosperous, no? Daghang kwarta, daghang yuta, daghang balay. And not to harm you. Ang mga Adventist, walay sakit, walay high blood, walay diabetes, walay na stroke, no? Kay not to harm you man, ang iyong man sa Ginoo. Plans to give you hope and a future. So, diining kalibutan na, lumalapay raman ta, pero natay future, natay paglaom. Now, magampo ta. Let's pray. God, grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. In Jesus' name, amen. So, naigingon diri sa John chapter 10, verse 10. Nagingon diri mga igsoon. The thief cometh not, kinsa daw ang ni anhi, dili ni anhi, not but for to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, I am come, that they might have life. So na ay difference, no? Jesus, when he said the thief, he is referring to Satan. What is the activity of Satan? To steal, to kill, and to destroy. But the activity of Jesus is to give life and to have it abundantly. Naatay quality life today, buhi ta, amugaway, pero masakit o mamatay magita. And abundant life is referring to eternal life. Now, mo ni ang mga Pharisee, giingnan ni Jesus, ang mga Pharisee sa unang panahon, mao nang mga ato karon, no? Mga religious leaders. Ingon si Jesus, kamo gikan sa inyong amahan nga maong yawa. So medyo sakit pa man tayo, no? Kay mga Pharisee, mao man gyud nay mga religious kayo, manay permi magwali, mag-lecture. Unya giingnan ni Jesus, anak mo sa yawa. Nga naman, kay siya mao ang mamumuno sukad pa sa sinugdan. So kinsa daw ang mamumuno since from the beginning? He was a murderer from the beginning, referring to Jesus, for he is a liar and the father of it. Siya inigpamakak niya, kinisuno sa iyang kinaiya, kay siya bakakon og amahan sa mga bakak. Kinsa gani ang amahan sa mga bakakon? Si Satan. So kung si Satan bakakon, posible ba nga ang taga-apirong o apil mga bisita mailad? Mailad ta. Nga naman, kay si Satan is very cunning, no? But Jesus said in John chapter 8, verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. And that is, Jesus is the truth, no? He is the way, the truth, and the life. And if we know Jesus, we will be set free. No, one of the greatest battles in the universe is not merely about power, but about character. So, na yung mga power, mga kaigsunan, no? Lahi po ng kita mga Pilipino, daghanta sa kilikili power, pero ang power yun sa Iran, no? Na sila yung mga bunker dito, bomb shelter, no? Sa Israel, na yung mga, ang ato ang power siguro sa Pilipinas, katong dako nga missile tanawon. Pero ang away di sa kalibutan, mga kaigsunan, dili nang padaghanay og mga missiles nga manglupan. Dili nang padaghanay og mga bala o pusil nga mangbuto. The greatest battle is about character. Okay? And the central issue in the great controversy between Christ and Satan is, what is God really like? Unsa man gyud ang Dios? So may nakakita sa tuwa, no? Puro raman mga hunahuna ang ato ang pangyod kung unsa ang Dios. Now, Satan has always attempted to paint God as harsh, cruel, and severe. Kabantay ka kung sa mga picture siguro pagtan-aw na to nga it appears nga ang Almighty God siya murag si Satan mo itanawon while
Satan, he is the God of this world, siya ang gi-worship nato. Not only those people who went kanang muadto sa sabungan, kaya na may Kristo sa sabungan. Asa may daghang muadto sabungan o simbahan? Daghang sabungan, no? Or asa man sa mga activities nga malingaw ka, no? Satan iyang gipinturahan ang Ginoo as arbitrary and destructive. Kabantay mo nga bisag ka nang sa mga insurance. Sa insurance ba? Pasangin lang pag yung Ginoo. Kung ang inyong motor na bahaan, moingon na yung nga ating yung bayad ani kay akubgan ni siya. Naghapon mo to nga akubgan. But Jesus came to reveal the truth. That's why Jesus, pag abot ni Jesus dito sa Israel, na nakutaw ang ilahang tatag. Na-confuse sila. Na-confuse mga kaigsunan. Because Jesus is the perfect revelation of God. Jesus said, "He that had seen me, had seen the Father." Ang nakakita kanako, nakakita sa Amahan. Ngano na tingala sila mga kaigsunan during the time when Jesus were there in Israel. Jesus is the perfect photograph of God Almighty. Dili sa tuwa mga kaigsunan kung naay mga katunggira sa Mamasapano, sa Muanga Sage, Marawi, sa kung taga diri sa Pilipinas, murag matingala ta nga magsigigira pero ang sa natawag na wala ra din na sa kalingkingan during the time dito sa Middle East. That's why para sa ilaha is mura og dili sila makatuo ni Jesus kay ang ilah yung mindset sa una nga ilang patyon ang ilahang mga kaaway. No, ilang patyon. Sa ako nang permi gisulti sa nataw man ko sa Pikit Cotabato pero wala ko nagdako dito. Pero naaman akong mga lolo, patay na lula na ako, yung mga kuyuhan, mga igagaw na lang nahabilin. Naitamson ugaran sa balay dito sa kululo. Because ang mindset nila, nga mo patay yun silang tao, no? Kung naay kalaban. But Jesus, if you want to know the character of God, we must look at Jesus. Jesus held, He did not torture, Jesus forgave, He did not condemn unnecessarily, Jesus restored, He did not destroy, Jesus wept over sinners, He did not delight in punishment. At the cross, Jesus showed that God would rather die for humanity than destroy humanity. Satan's constant effort to misrepresent God. So, ang mindset na to, ang atake ni Satan, ini atong mind. Kaya labi na nga, naidaghang mga mabasa nato nga usay ang picture, ang Ginoo na ay reveals, ang Ginoo na limalos, pamatsyon ang mga dautan. Gani kung magtanaw tag salida sa pelikula, ang imong makita lang dito ang katong The Passion of the Christ nga ang bida mo gipatay. Pero the rest, kung bida ka, magpakulata pero patyon nimo ang imong mga kaaway. So ang picture karon mo ni ang atong mga youngsters or even mga karaan na nga Brother Jeffrey, kung pangutan-on ka, unsa may dagway ni Jesus ni Satan ipadrawing sa mga bata, maghuna-huna dayon nga magbutang og dakong ulo, nagbudlat ang mata, naglisngag ang ilong, nagbudlat ang baba, unsa na? Magdrawing mo ka magtangkag ang dalunggan, o nya na isungay, unsa pa? Tag-as kay kuko, na ay ikog, nya magdaladalag tinidor. Nya mao ni siya si Satan. Pero sayop di siya ganoon. Dili namang dagway ni Satanas. Manang ubang mga kabataan, matug CR, mahadlok og ngit-ngit kay tingeng nayawa. Kay nga naman, naa sa atong mentality nga basta pangit og dagway, demonyo. Di ba? Unsaon pagkatintal sa tao kung ang dagway ni Satanas na isungay? Tanawon na nato, kung naay tao ngayon ani, di ka ganahan. Pero kung ang dagway ngayon ani, ganahan ka. Matawag nga heart throb, no? Daghang madala, no? Ni kinsa ni Cesar Montano og si Bad Boy ni. Daghang nay mga babae nga murag makuan gid ma-hypnotize misla sa kagwapo. So wala siya.
kung gwapo man si Sir Sarmontano or si Rubin Padilla, mas gwapo pa si Satanas. Agree ba ka na? Ilma? Ilma? Agree ka? In the Great Controversy, chapter 35, Satan is described as continually working to misrepresent the character of God. Na yung mga panahon nga kini si Satan, muhimo po siya medical mission. Muhimo po siya og kanang daghang mga orphanage. Muhimo po siya daghang nga mga tabangan nga mga tao. Daghan ang iyang himuon, mga igsoon. Pero ang iyang pamaagi is to deceive people. From heaven to earth, Satan's accusation has been, God is unfair. God is selfish, no vote, i-vote. God cannot be trusted. Mao na ang sulti ni Satan nga si Balingbing daw ang Ginoo. God is the source of suffering. Kung nay mag-away, kinsa pa sa nginlan. Usahay ang Ginoo, no? Nga mag-away. Pero kung balakturon nimo ang away, ang devil na. So this began in heaven and continues today. Ang problema nga si Michael or si Miguel, si San Miguel dito sa naay gira sa langit, sumala sa depiction niya sa Revelation, ang problema sa mga tao kay nahimong blasphemy kay ngalan ni San Miguel, himong ilimnon nga makahubog. No? San Miguel. Okay, ano na siya? Now, actually, ako isulti sa inyo, during kana gitawag nga war in heaven, kana nga moment di ay nga si Miguel iyang gitigbas si Lucifer, dili to siya literal nga na espada o dili to literal na pininsingay sila. But that event, that was the crucifixion of Jesus Christ. Nga siya ang gilansang si Kristo, pero ang demonyo mo ay napildi. Muna diri, perdigana, ang the kingdom of God's principle is perdigana. No? Daog-daog. Kung ikaw ang gidaog-daog, daog ka. Kay kaduha ka gidaog. Kaduha ka na daog, daog-daog. No? Pero ang winner diri sa kuan kada yung nakadaog, no? Napildi ang kalaban. So kun kuan niya, dali aras oras. Sige. Tanawa. Kinsay nakadaog sa langit? Kinsay nakadaog? Si San Miguel. Pero kung moinom ka og San Miguel, sinibre San Miguel, kinsay may nakadaog? Ang demonyo na. Kaya na naman sa ibabaw si Satan. Joke-joke lang na. Pero kung tinood ha, ibaliktad lang. So John chapter 10 verse 10 symbolically contrasts two kingdoms. Satan comes to steal, kill, and destroy. So dili ta makapanghambog, nga di ta mailad ni Satanas, kay kung naa kay cellphone karon, we are string attached by Satan. Ano man? Kay anything nga invented is good and evil, the mixing of good and evil. Ang cellphone, siguro 30% maayo kay makatabang sa imong negosyo or makatawag-tawag pa. Pero 70% ang makita nimo dito na nagsayaw-sayaw usay sa TikTok na matintal ka. To steal. So unsay gikawat ni Satan since from the beginning? Unsay spelling sa life gani? L-I-F-E. So ang gikawat ni Satan, iyang gimaynusan og letter F, unsa man? What is F? That is faith. And since without faith, we cannot praise God. Gano man? It's a lie. Baka ko naman ta mga kaigsunan. Apil ko nga nag-istorya ron diri. Kill. Ang activity ni Satan, kill. Kita nagunaw na ta nga ang pagpatay, tao lang ang gidili sa Ginoo. Pero ang Ginoo ba yan, nag-ingon sa 10 Commandments, do not kill. Nag-ingon ba siya nga ayaw pagpatay tao? Wala. So kung nagpatay tagbakag, karabaw o kanding, kapatay tao niya. Mao, nindot manggod ka ang animal kay kung balik taron lami na. Mao na ginikaw na to. But Satan's hidden agenda is to kill. No? Kay nga naman, mga hili man usahay ang atong mahili naman ta kay ma-stroke man ta si kao no kanang balbakwag bulalo. Okay, so mana siya? Destroy. What is the activity of Satan? Destroy. Pero daghang mo sa Biblia no nga gisugo man sa Ginoo nga si David iya man gipatay si Goliath. But Jesus comes to give life. So ang contrast unsa man? Si Jesus ang iyang gihatag is life. No? Jesus comes to give life. The destroyer is not the Almighty God. Kinsa the destroyer? The destroyer is
Satan. And he is the God of this world. Mao na kung maingon tangas ang Dios mo'y nagpatay tao. Pamalandungan nato mga kaigsunan, dili na ta kinahanglan pasyon. Once nga nagrebelde ka sa Ginoo, ang imuha ng separation sa Ginoo, patay na ta mga kaigsunan. Kay kung maingon ka nga ang Dios magpatay tao, murag way gahom ang Ginoo. Mas labaw pa ang tao kagamhanan sa Ginoo kay ang tao makapatay magdaghan. Mika ang Ginoo ba tan-aw niyo sa Bible, ang Ginoo ba'y daghang gipamatay sa tao, gipamatay mga tao, wala man. Wala may direct. Daaman to destroying angels. Controversial gihapon because the destroying angels is still belong to the enemy of God. Nga gi-allowed, gi-permit lang sa Ginoo. Now, mao ni nga bersikulo mga igsoon. Sa 2 Corinthians 4 verse 4, in whom the God of this world have blinded the minds. Unsay gibuta, unsay gibutaan? Ang mga tao sa kalibutan, unsay gibuta sa God of this world? Ang mata ba ang gibutan na nay katarak? Kay nagka-diabetes? Ha? Ang gibutaan sa God of this world, ang minds. Nagsiga ang mata, pero blinded. Nagmatag morning. Buti nun. Of them, kinsay gibutaan? Apil bataan eh. Of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Who is the image of God? Jesus Christ. He is the perfect photograph of God. And then, ang tao, dili na mo to ni Jesus Christ. Understanding biblical language. So, mao ni sa mga igsoon. That's why we need to believe Jesus. Mao ni nga, as Christian, ang pinaka-absolute nga doctrine sa tao, we must believe Christ as God. Yeshua, no? The Savior. Nga Diyos siya, kay kung ang atong pagtuon ni Jesus, tao lang, hindi nato siya sundon, kay tao raman siya. Kaya ang atong sundon is God, and that is Jesus. Now, ang mani ang para ma-distinguish nato ang kanang gitawag between right and wrong. To know the difference. God did versus God allowed. So, mao na siya. Ang Diyos ba naghimo o nag-execute or gi-allowed lang niya? Dali ng time ha, ito ni paspasa lang. In the Bible, many events are written in the language of human appearance and expression. Sometimes, Scripture says, God destroyed, God smote, or God killed. Katong naigingon dito nga, kung ang nagguba sa iyang lawas sa templo sa Diyos, gubaon po siya sa Diyos. Makain ka nga, ang Diyos rin may nagguba, nag-destroy. That is the expression. When in reality, God permitted people to reap the consequences of rejecting His protection or He withdrew His sustaining mercy. It is the divine protection being removed because of constant rejection of God, God's mercy. Allowing destruction already chosen by sin and Satan. Kining kalibutan nga atong gipuy-an mga igsoon, Sir Rudy, kung wala pa ang mga anghel nga nagbantay kanato, wala na ang kining kalibutan, distraction gyud ang ato ang padulngan. Pero usahay na distraction ka ng kusog mong padaga, no? Brother Ryan, sabi na nakainugtan duway. So this is called the Hebrew permissive expression. For example, the sun hardens clay and melts wax. So atong kita na ang adlaw, nag-standby ang adlaw, ang iyahang intensity, ang iyang consistency nga kainit, wala mausab. Kung naay clay nga imong gibutang, unsay mahitabo sa clay? Mugahi. Kung naay wax, maunsa man? Matunaw. Pero nausab ba ang kabugnaw? Nabugnaw ba ang sun? Wala. Consistent. And that is God. God is merciful and His mercy endureth forever. Maski pag unsa kadako nato ka makasasala, ang Dios maluluyon o dili siya mo dili siya mo nag-destroy, na-destroy lang ang tao sa iyang personal nga choice, sa iyang binuhatan. The difference is not in the sun, but in the condition of the object. God is life, love, and holiness. Those who cling to sin eventually separate themselves from the source of life. Who is the source of life? God. And when we rebel against us, we separate, patay na ta, bisag buhi pa, di ba? Now, Noah's flood, human expression. The Bible says God sent the flood.
So murag napasanginlan ang Ginoo ani nga siya ay nag-destroy sa mga tao. Biblical reality before the flood, violence filled the earth, humanity rejected God continually, demons corrupted mankind, wickedness become universal. God patiently warned through Noah for 120 years. And then, when people finally rejected God completely, God withdrew His protecting hand and the forces of nature burst forth. Muna nga sa Revelation, nag-ingon dito nga, ang upat ka anghel nga, ayaw sa buhi ang hangin. Kay kung buhi, mientras wa pa matimbrihi ang mga katawan sa Ginoo, kay inigbuhi, there will be destruction. So the divine protection, naa mga kaigsunan. But during sa flood, ni withdraw ang divine protection. The flood was not God acting like an angry tyrant. It was the tragic result of humanity fully separating from divine protection. Yet, even in judgment, God prepared an ark. God invited everyone. So, gi-invite tanan ng mga tao ditong dapitan. God preserved life. The ark itself reveals God's character, mercy before judgment. Sodom and Gomorrah became symbols of moral corruption. But notice, the heart of God. God sent angels. God warned Lot. God delayed destruction. God would have spared the cities for even 10 righteous people. You can just imagine mga igsoon. Pila ka bug diri sa apiro mga righteous. Pero naingom to sa ilim, right? No? Not 1 in 20, but actually, daghan ang mga righteous. God was not eager to destroy. Sin itself carries destruction within it. When people utterly reject God's presence, they separate themselves from the only source of life and safety. So sa paghawa lang nato, kumuligoy na ganita, wa na nato sunda ang divine command sa Ginoo, specifically sa 10 commandments, kaya maorong gina pinaka-pangyod sa Ginoo. Wala na. Patay na ta. But even the strange fire, katong nagpatay ni Usa, gani nga, strange fire. Language demonstrate the final consequence of rebellion against holiness. The death of Unan, kinsa may nakailan ni Unan, na yung mga Unanite, no, kailang ko na, Unan knowingly rebelled against sacred responsibility and practiced deliberate selfishness. The Bible says, the Lord slew him. Sumanang human expression, di patay si Unan. Nga naman to si Unan. But throughout Scripture, persistent rebellion places people outside God's sustaining protection. Kung permita nga muhawa sa iyaha nga kuan sa Ginoo, sa presence sa Ginoo, persistent rebellion, mawala ta, maabot ta sa kita nga sustaining protection, God's sustaining protection. Pero dili nato ikalikay mga igsoon nga naa gyapon isang righteous people nga gi-allowed sa Ginoo nga mamatay, no? Ang pinaka-important ini katong giun ni Jesus, di ta mahadlok. Ayaw kahadlok kay makapatay sa lawas, pero dili makapatay both sa kalag ug sa lawas, meaning to say that is eternal. God does not delight in death. I have no pleasure in the death of him that died. Kita man gud magita nga, kamong mga dautan, pag abot sa Ginoo, sunugon mo, makabalo sa gini. Nagunaon na magita, makabalo sa gini. Kita gani karon bisag kuan pa, no? Mudagan ganito sa libur kay kasuhan nato atong mga nakasala sa tuwa. So the Amalekite, the destruction involving the Amalekites is one of the hardest passages in the Scripture. And to understand it, Amalek persistently attacked the weak, murdered the vulnerable, opposed God's generation, and embraced extreme violence and idolatry. So biblical judgment came only after centuries of mercy. So naaigingon nito nga ang Ginoo nag-order nga pamatyo na tanan, way ibilin kutob sa ginhawa, apil ang kanding, apil ang bakag karabaw. Mga batang tigulang, tambok ug maniwang, lakip ang walay bagang, pamatyon tanan. Pero si Kuan, it appears nga si Saul, mao ang buutan, no? Kaya napasig hibilin. But God's action in the Old Testament must also be viewed through the progressive revelation culminating in Jesus Christ. Jesus reveals the fullest picture of God, patient, self-sacrificing, restorative, loving. And the cross becomes the lens through which all difficult passages are understood. Actually, ang Bible,
summary niya na, ang cross, vertical relationship. Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And you can only love God by loving your neighbor as yourself. That is horizontal relationship, mga kaigsunan. So, Sabbath breakers are severe civil penalties under ancient Israel's theocracy. Gitawag na theocracy. Ang Islamic na practice ano mga kaigsunan. Kasi bangka, nga sa unang panahon, pag mangahoy kag adlong sa badog ginabato, unya nagsulti dito, gisugo sa Ginoo nga batuon ang mga tao nga supakiro og Sabat. So, perting daghanang kay mamalingki ang uban, wala pa'y sansit, mamalingki na. Pero bawal siya. Civil laws carried immediate penalties because Israel functioned as both nation and a covenant community directly governed by God. So kitawag ng theocracy. And these laws preserve national identity, spiritual order, and protection from total moral collapse among surrounding pagan violence. Actually, ang mga Hudiyo, mga kaigsunan, mga neighboring countries niya, kining Bethlehem, diha na tao si David o si Jesus Christ. Pero karon ang mga Hudiyo di na makatamak diha because that is already a Palestinian territory, Palestinian Liberation Organization. Palestinian, kalaban kini sa mga Israelita. But Jesus later revealed the deeper spirit of the law, mercy, restoration, and redemption. Dito ni sa Jericho, mga kaigsunan. Ang Jericho mo'y pinaka-last assault from Egypt na nag-travel ang mga Israelita. Ang Jericho mo'y pinaka-last nilang enemy nga gi-conquered. 25 kilometers going to Jerusalem. Pero na pinahabilin dito nga mga mga Diyos noon. When the disciples wanted to call down fire from heaven, Jesus rebuked them. You know not what manner of spirit ye are of. Lalimag ka, mga disipulo to ni Kristo. Naay mga tao nga nagsalikwa sa ilaha. Wala na minaw. Di maminaw. Kita ang atong style, wali tao niya, na usay, kinahanglan medical mission pa ta, no? Magpatuloy, tulion pa nato sila. Ibtan pag-ipon, taka. Pero dili, usay, ang mindset mo ito nga, may tagmabautismuhan. Pero, ang mga disipulo sa ilang mas kuyaw man ito, kay pamatsyon man sila. So, unsay ingon sa mga disipulo, Ginoo, paluparin na silang missiles, kalayo, gikan sa langit. Pero unsay ingon ni Jesus, wa mo kay balo sa inyong espiritu. Meaning to say, even the disciples, naagyapoy espiritu sa yawa nila mga igsoon. The woman caught in adultery, the law demanded death. So basahon nimo sa Bible, may kagisugo ba sa Ginoo nga pag nay mabuntisan nga because of adultery, ang babae mo ay biktima permi. Nga naman, ang mga lalaki dili madakpan. Madakpan ang babae kay mudako ang tiyan. Pag tingala siya, ngano ni dako man ang tiyan, wa may bana. Ilang itaral, ilang i-trial due process, ang duha ka sentensya, bato or sunog. Sunugon o batoon. Pero kini batoon, ilubong ka o mga katunga, ang unang mo bato nimo, ang imong ang bana, ang mga anak, ang mga ginikanan o ang mga silingan. But when the adulterous woman was brought before Jesus, what did he reveal about God? Ingon si Jesus, neither do I condemn thee. Go and sin no more. Kaya mga tao gusto gyud nga kung nakasala ka, disiplinahon. Kung nakasala ka, patsyon ka. Mo nay judgment sa tao. Pero unsay ingon ni Jesus, kung kinsay walay sala sa inyo ha, mo'y una mo bato. So, enumerate ni Jesus, nga bisa nga ni pagtanog babae, you are already committing adultery. So, nakasala na ka kung naibog ka sa pagtanaw lang. Kung nasuko ka, nakapatay na ka. So, mo nang ingon si Jesus, kinsay walay sala, may una mo bato. Jesus did not excuse sin, but He revealed that God's goal is restoration, not destruction. So, sayok na nga, i-destroy sa Ginoo ang mga daotan kay wala na gyud.
But ang sa Ginoo is, God's goal is restoration. Kung naamay ma-destroy, God allowed or permitted because of the divine protection nga ni withdraw because of your constant rebellion against God. This story becomes one of the clearest revelations of the Father's heart. Okay? Hapit na ni. Job, the vindication of God's character. What is vindication? Vindication means the act of being cleared from blame, proven right, justified, or defended against false accusations. And the story of the Bible is perhaps the clearest courtroom revelation in Scripture. Satan accused. So kung kita nga kusog kayo mamasangil, liwat gyud ta ni Satanas. Kung mao gyud ang buluhaton ni Satanas. Ang pag-accuse biya ni Satanas tinuod. Nga kung nakakommit og adultery kini, nakasala gyud siya. Guilty beyond reasonable doubt. But diri adto ta sa kan Job. Job served God only for blessing. So mao ni iyang akusasyon nga si Job di ay dato manggod siya Ginoo kay naa say daghang transformer. Di ba? Dato man. Tanaw na dato. Job's original positions. Basahan na lang ninyo. Di na ako basahan kay di na nako kuno na. Mao ni, dariso na lang ta. Naay presyo sa karon nga presyo. Kay bawlong mo kung pila kantidad sa tanang property ni Job, mga livestock, 27 million US dollars. Nga kung i-convert sa piso, naa si Job ngadto sa 1.6 to 2.8 billion ang kwarta ni Job. Kwartahan si Job, mga igsoon. So that's why makaingon si Satanas nga, si Job, nag-alaga na si Job kay daghang kanang dato man kayo. Pero usay sa to kung dato na dili na nung kaalagad sa Ginoo usay. Dito ni sa kuan si Job di ay mga kaigsunan sa Jordan dito ni sa nato ni mo kuan Mags. Kini di mga Jordanian sa Mount Nebo mao na ang lugar dapit ni Job. Dito ni sa Saudi Arabia. So matingalaga Saudi Arabia is kanang diserto pero mga dato ang mga tao dito. Labi na si Job, ay Edomite si Job. Edomite. Now, nabutan ako nga pastor, magpadayon pa ba kaha, kung wala na sweldo. No? So, it's a question. Kung kita, sa atong pagtrabaho, God protects people selfishly. Ang mga Israelita, mga Hudiyo ray i-protect sa Ginoo. Ingon diri, remove protection and humanity will curse. So, will curse God. So, mauna siya. Pagkawala sa protection sa Ginoo, daghan kayo ang masuko sa Ginoo. Daghan kayo mga atheist karon nga wala na ipagsalig sa Ginoo. Notice carefully. Satan caused the disasters. Kinsa man di ay ang naghimog katalagman ni Job. Ang Sabyans dool sa Saudi Arabia attack the oxen and donkeys. Ang Chaldeans, dapit sa Iraq o Iran, attack the camels. Satan brought the fire. Kinsa man din nagpahulog og kalayo. Sumala pa din fire from God fell from heaven and consume the ship. Nahulog ang kalayo gikan sa langit. So asa man ito? Ang Ginoo ba din may Satan brought the fire. Satan stirred the winds. So ang sa Ginoo hangin ra man nga huyuhoy. Pero pag bagyo na trabaho na ako dito sa ni Ellen White, Satan studied the laboratory of nature, no? Gipabahaan niya na ay Yolanda nga niabot, na ay mga bagyo, typhoons, Sindong or Pablo. So diri mga kaigsunan, okay, nangamatay ang mga anak ni Job. And then Job arose. There tore his robe, shaved his head, and fell to the ground and worship. Ingon siya, the Lord gave, the Lord had taken away. Ang iyang human expression, ang iyang personal conviction, nga ang Ginoo naghatag, ang Ginoo magbawi. Iyahan na siya nga pagbati. Pero bisan naa siya pagbati nga ingon ana nga ang Ginoo may nagpatay, ingon siya, blessed be the name of the Lord. So pila ka sa tuwa nga bisan malugi lang mga 1 million, wa na. Gusto na mo patay tao. Dili na mo simba. No? Mga kaigsunan. Si Job, ingon siya, blessed be the name of the Lord.
Satan afflicted Job's body, yet many people blame God. This is exactly Satan's strategy. Ano sa strategy ni Satan? To commit destruction and then accuse God for it. So mag-uniform lang siya, no? Ay murag ingon nga style. Na ay mga tao nga mga bandits, mga terrorists nga mag-uniform og mga army, mangmasakir og mga barangay ang pasangilan mga sundalo. Kay naka-uniforman. But through suffering, Job eventually declared, though he is living, yet will I trust him. Mao niyang personal ang iyahang kanang conviction. Nagtuo siya nga ang Dios may nagpatay sa iya. Pero luyo ni ana siya bisan patyo diya ko, yet will I trust in him. In the end, God vindicated Job, exposed Satan, and restored what was lost. And the book of Job reveals God is not the destroyer. Inside the destroyer, Satan is. Jesus on the cross, the final revelation at Calvary, we see the hatred of Satan and the love of God. Humanity and demonic forces killed Jesus, yet God responded with forgiveness. Father, forgive them, for they do not know what they do. Bisag nagbitay na siya dito sa cross, mga igsoon, isa ka ehemplo nga kung padulong ta mamatay di dapat makapasaylo ta sa nakasala sa tuwa. Sama ni Jesus, pasayloa sila amahan, kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. So the cross forever answers Satan's accusations. God is not a tyrant. God is self-sacrificing love. John 8:32. Jesus is the truth that sets us free from Satan's lies about God. The enemy says, God is cruel. God cannot be trusted. God destroys. But Jesus rebels. God heals. God saves. God forgives. God restores. God gives life. And the Bible story is not about an angry God trying to destroy humanity. It is about a loving God trying to save humanity from the destruction caused by sin and Satan. Today, Jesus still says, I am come that they might have life and to have it abundantly. Will we believe Satan's misrepresentation? Or will we behold Jesus, the true and perfect revelation of the Father? Because when we see Jesus, we finally see what God is like, truly like. He is love, mercy, justice, and everlasting compassion. May the Lord will continue bless each one of us as we continue serving the Lord, waiting His soon return. God bless everyone. Congratulations. There. There was a name. Asa tanggaan. Ang nalingaw po si Giselle. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Are you ready for a story? Huh?
Are you ready, son? Yes. Okay, who wants to listen to the story? Who wants to listen to the story? You want to listen to the story? Say yes. Okay, kids. Do you remember what a prophet is? Huh? Do you remember what a prophet is? A prophet loves to deliver God's message. But this prophet we're going to talk is he runs away from God. Do you remember whose prophet is that? Who he runs away from God? Do you remember? Huh? Can you remember a prophet that runs away from God? No? You don't remember? His name is Jonah. huh? Jonah. Louder. His name is Jonah. Jonah. That's right, it's Jonah. Jonah runs away from God. One day, God called Jonah. And he said, Jonah. Jonah. Yes, God. Oh. I Jonah. am the prophet for Israel. Where do you want me to go in Israel? I'm ready. Hey, that's good, you're ready, Jonah. Now, the problem is, it's not in Israel, it's in Nineveh. I want you to deliver my message and tell the people there, even though they're mean and bully, you tell the people there my message. Please go to the people of Nineveh. Oh, why in Nineveh? People in Nineveh are mean bullies, and I don't want them to go in heaven. Not in Nineveh, Lord. Jonah, please go to the people in Nineveh. I want you to save them. Oh, I have an idea. Since Nineveh was east, I'm heading west, so that I will not deliver God's message to the people of Nineveh. So Jonah runs away from God. And he ended up into what? A sheep. Oh, thank you. I found a sheep. A sheep. Then Jonah went down into the bottom of the sheep. And what Jonah did in the bottom of the sheep? Huh? What Jonah did in the bottom of the sheep? Who knows? What Jonah did in the bottom of the sheep? Huh? He was just sleeping. That's why. He was just sleeping in the bottom of the ship. As soon as Jonah was sleeping in the bottom of the ship, there's a huge waves and a huge storm happening outside. A huge. Are you kind of scared? Oh, it will be very scary. There's a big storm. And then the captain, the mariners, and the captain inside the ship was so scared. Oh no, what's happening? We are gonna die. Oh, there's a huge storm outside, we are gonna die. And then the captain searching for something to throw overboard. They want to lighten the ship so that the ship will float. But then when the captain went down into the bottom of the ship, he found what? He found Jonah. And Jonah is sleeping. And the captain said, Jonah, get up. We're in the middle of the storm, Jonah. And Jonah said, Oh, are we there yet? Are we there yet? Not yet. We're not there yet, Jonah. We're in the middle of the storm. Get up and thank your God. Maybe our God can save you. And save us. Oh no. Pray. I know I run away from God. And I have to pray. Just throw me in the sea. And this storm will stop. No. We don't want to throw you into the sea. Maybe you're just there and toss us
do this all things because I didn't follow his instruction. So you have to throw me in the sea. Oh, really? Your God knows everything of this? Yes. Come on, let's throw him. Let's throw him into the sea and all these things will stop. Let's throw Jonah out. Come, let's throw Jonah into the